Hello! Ang topic natin ngayon ay mga triggers ng psoriasis. Okay? At saka bukod dito, meron pa akong babanggitin sa last part ng aking pag-uusapan ngayon. No? So, ano ba ang mga triggers ng psoriasis? Of course, aside from the genetic tendency to develop it, kasi nga pag may yung parents mo both may psoriasis, 100% yung chance ng mga anak na magkaroon. Kapag naman ikaw ay may isang parent lang, may 50% chance ng anak ang magkakaroon. Pero hindi naman parating yung anak ang magkakaroon, no? It can jump a generation. So, let's talk about the other triggers. Well, pag ikaw ay merong trauma, kunyari ikaw ay nadapa, nasugatan, natanggal yung balat mo, yung lugar kung saan natanggal yung balat mo, pwede magkaroon ng psoriasis. Kapag ikaw naman ay nag-sunburn, kunyari nag-beach ka, tapos nag-sunburn ka, lahat ng nag-burn, pwede rin magkaroon ng mga psoriasis, no? Yun yung trauma na sinasabi ko. Tapos kung ikaw ay merong infection, like for example, may sore throat ka, pwede ka rin magkaroon ng guttate psoriasis, yung maliliit na psoriasis na nagkalat sa buong katawan, no? And other infections can also bring about psoriasis. Tapos kapag ikaw ay merong stress, no? Gaya ng puyat, pagod, galit, asal, inis, worry, lahat ng ito can bring about the trigger of the worsening of your psoriasis. Kaya dapat mo kapag tayo ay may psoriasis, kailangan kulang tayo parati. Tapos kapag sobrang labig ng panahon, extremes of temperature, lalo na yung malamig na panahon, kunyari ikaw ay magbabakasyon, pupunta ka sa Amerika, sobrang lamig, pwede mag-dry yung skin mo. Kapag nag-dry yung skin mo, makatito, kakamutin mo, lalala ang psoriasis mo. The more kamot, the more malala ang psoriasis. Ngayon kapag ikaw ay laging umiinom ng alak at nagsisigarilyo, pwede ka rin karoon ng malalang psoriasis. Kasi yung alak talaga, nakaka-increase ng oxidative stress at saka inflammatory cytokines sa katawan natin. Kaya kapag ikaw ay umiinom ng alak, talagang lalala ang psoriasis mo. Kapag naman ikaw yung naninigarilyo, ang sigarilyo kasi, yung nicotine, it activates the dendritic and T cells as well as increase of inflammatory cytokines. No? Kaya since inflammatory nga ang proseso ng pagkakaroon ng psoriasis, pwedeng lumala talaga ang psoriasis mo kapag ikaw ay naninigarilyo. Ngayon, mga iniinom mong gamot, kapag ikaw may iniinom na gamot gaya ng beta blockers, lithium, ACE inhibitor, mga anti-malarials, tetracycline, corticosteroid, ito ay pwede magpalala ng psoriasis mo. Kaya nga, ang steroid, maganda yan, no? Kaya kapag inabuso mo yan, tsaka mali ang pagkakabigay mo, pwede ka talagang magkaroon ng paglala ng psoriasis. Although, it's a treatment for psoriasis, kaya lang, pag mali ang pagkakabigay at sobrang tagal at sobrang taas ng dose mo, pwedeng lumala ang psoriasis mo. Ngayon, kapag ikaw ay merong kinakain at nagkakaroon ka ng incomplete protein digestion, this could lead to a problem with your gut and then pwede rin magpalala ng psoriasis ng isang tao. Kaya dapat very careful ka sa mga kinakain mo. Huwag ka masyadong kakain ng yung mga pro-inflammatory foods kasi kapag ikaw ay kumain ito, magkakaroon ka ng protein indigestion and this can lead to a severe form of psoriasis. Ngayon, if you also have if you underwent surgery, kunyari ikaw ay nagpa-opera, pwede rin nitong matrigger ang paglala ng psoriasis. O kaya, kunyari ikaw ay namatayan ng isang kamiyembro ng pamilya at ikaw ay malungkot, pwede rin lumala ang psoriasis mo. So, lahat mo ng ito ay related sa paglala ng psoriasis. Kaya, dapat talaga pag may psoriasis ka, ingat tayo sa mga kinakain natin. Dapat hindi tayo magkaroon ng vitamin deficiency, yung A, B, C, D, E, selenium, zinc, iron, at saka glutathione, glyconutrients. Dapat nakukuha natin ito sa diet para hindi lalo lumala ang psoriasis natin. And lastly, this is what I wanted to talk to you about, no? Kapag ikaw ay may psoriasis, pwede ka rin magkaroon ng ibang sakit, no? Ito yung tinatawag na metabolic syndrome. They are associated to each other kasi both of them are inflammatory ang mechanism ng pagkakaroon nito. So, increase oxidative stress, increase in the inflammatory cytokines sa mga pathophysiology o yung dahilan ng pagkakaroon mo ng mga ganitong sakit. Kaya, they are all interrelated. And if you have one, you can have the other ones also. Ano-ano ba itong mga sakit na to? First, we have hypertriglyceridemia, yung pagtaas ng cholesterol mo, no? Kaya kung ikaw ay palakain ng mga pagkain na matataas sa cholesterol at triglyceride, pwede ka magkaroon talaga ng paglala ng psoriasis. So, number 2, diabetes. Lack of insulin sensitivity or your insulin resistance. Pag tumataas ang blood sugar mo, pwede rin lumala ang psoriasis mo. Kasi they're interrelated nga eh. And then if you have hypertension, okay, if you have heart disease, and
most of all, if you have obesity, lalo na yung waistline mo, ito yung malalaki, tumataba, palaki ng palaki, yan, that could lead to the worsening of your psoriasis. And sometimes, hindi na tumatalab yung mga pamahid na pinapahid mo sa psoriasis, kaya kailangan mo na ng mas matatapang na gamot, na mas mahal, at mas mahirap i-maintain. Kaya, in order for you to retain your, sabi natin, the less severe type of psoriasis, kailangan avoid mo yung pagtaba, avoid mo yung magkaroon ng hypertension, avoid mo yung magkaroon ng hypertriglyceridemia, insulin resistance, diabetes, obesity, yan, at saka cardiac disease. Yun na po ang ma-advise ko. Well, if you have any more other questions, just call my numbers. Please like and share my account. Bye-bye!